Another day, another vlog! So for today's video, laba mode naman tayo. Hindi ko nga kasi napansin na wala na palang uniform si Mr. Since Thursday na rin naman ngayon at medyo marami-rami na ang aking labahin, mukhang kailangan ko nang magsalang ulit. Buti na lang talaga may automatic na washing machine. Inuna ko na nga dyan yung mga pang-itaas. At since automatic washing machine nga siya, dyan na rin niya magbabanlaw. Kinukuha ko nga dyan yung mga pinagsabunan kasi pwede ko pa siyang gamitin pang mop na sahig. Para tipid na rin sa tubig. Ayan na nga yun ang gagamitin ko pang sabon ng sahig namin. As usual, morning routine naman tayo ulit. Habang nagbabalaw na nga dyan yung mga damit sa loob ng washing machine, sinimulan ko na itong mapping yung sahig. Para nga naman mabawasan yung mga hindi inaasahang amoy. Kailangan talaga ma-maintain mo pa rin na malinis yung bahay everyday. Ang hirap talaga pag marami kang alaga, ano? Mayroon talagang kaakibat na responsibilidad yan. Hindi naman kasi pwede na mag-aalaga ka at pababayaan mo lang. Pero alam niyo ba, nakakatanggal din sila ng stress. Kahit madala sila yung kinai-stressan namin. Pwede naman kasi silang mga bata, nag-aaway-aaway din. At marunong din silang magselos. Kailangan nga lang kapag nag-alaga ka ng aso or kahit anong hayop, dapat responsable ka. After ko nga magsabon ng sahig, pinanlawan ko muna mabuti ang mop bago ako maglagay ng fabric conditioner. Bale, yun na yung ipambabalo ko ng sahig para malesin naman yung tapang ng amoy ng Sunrocks. Sabi ko nga sa'yo, everyday yan ginagawa, hindi lang sa umaga. Naharangan pa ng mama ko yung camera dyan. Siya na kasi naghugas sa mga gamit ko sa tindahan, yung mga pinagamitan ko kahapon. Ayan pala yung aking inaabangan everyday, yung segment na Daily Blood Devotions. Pansamantala nga muna akong tumigil niyan para manood. After ko namang manood, kinontinue ko ulit yung pagbabalaw ng sahig namin dito sa sala. Katulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, hindi lang yan sa umaga ginagawa yung pagmamap. Maging sa gabi bago kayo matulog, kailangan muna na yung magampaso ulit ng sahig. Nilalagyan ko na nga ng fabric conditioner yung mga damit na yan. Papaikutin ko ulit yan sa washing machine para naman tumalab yung fabric conditioner sa damit. Alam nyo ba, iniipon pala namin yung mga pinagbalawan namin. At inilalagay namin yan sa malaking drum. Sa totoo lang kasi medyo malakas din sa tubig itong automatic washing machine. Ayun din kasi ginagamit naming tubig panlinis sa sahig namin. Bali inilalagyan lang namin ng chlorine at saka Sunrocks. O diba ang laking tipid? Ayan, nakatapos din ako ng first batch ng labahin ko. Actually, bago ako umakyat niyan at magsampay, nagsala na rin ako doon ng pangalawang batch. Ayun naman yung mga pantalon at saka mga shorts. Para nga naman habang anito ako sa taas at nagsasampay, nasasabunan na yon. Marami talagang gawaing bahay pag umaga, ano? Hindi pa nga ako nakapag-open ng tindahan yan kasi inaantay ko pa yung in-order kong gasol. Kahapon kasi naubusan ako at maaga tuloy ako nakapagsara ng tindahan. At inabot na nga ako ng cut-off sa pag-order ng gasol. Kaya morning na lang ako nag-order. Medyo tumaas na nga ang gasol ngayon. Last order ko ay nasa 500 plus lang. Ngayon,
Ma-almost magse-700 na. Lahat na lang talaga nagtataasan. Height ko na lang talaga ang dinadadagdagan. Umaasa pa yan. Diyan nga pala ako nagsasampay ng mga damit. Actually, napakita ko na nga yan sa mga last vlog ko. Sa tuwing nakakahulog ako ng damit dyan, naku, wag na wag mo talaga may papakita kay mama at magagalit talaga yun. Kahit hindi siya yung naglaba. Ayaw na ayaw nga kasi may nararagdag damit kasi ang dumi-dumi daw sa labas. At lalo pa ngayon na umulan kagabi. Medyo maputik ngayon sa labas. Eto na nga, hinango ko na yung second batch ng aking labahin. Sa wakas, tapos na rin ako. Isa-isa ko na hinahanger para maisampay na din. Mukhang pag natuyo na naman ito ay marami-rami na naman akong tutupiin. Ayan nga ang ikinaganda na mayroong automatic washing machine. Hindi ka na mapapagod sa paglalaba. Pero asahan mong tataas ang bill mo sa tubig. Malaking bagay nga ito kasi naiiwasan ako mapasma. Alam niyo naman ng ating mga binibenta ay merienda na niluluto muna. Madalas nga namamahid na nga rin ang aking mga kamay. Andito ko na nga pala sinampay ito sa kabilang bintana. Sasamantalahin ko nga na sarado pa ang aming tindahan. Tingnan mo yan si Caroline, diyan pa talaga nagkamot. Naayos ko naman tong kama kanina kasi nga naguluhuli nung nagsampay ako. Kaya kailangan pagpagan ko muna to at lagyan ng cover. Para hindi nalalagyan ng alikabok. Hanggat maaari nga sana, araw-araw kong magwawalis dito sa itaas. Kasi ang bilis-bilis ang pumasok na alikabok. Habang pinapanood ko nga ito, napansin ko si Caroline kung nasaan ako, ando doon din siya. Samantalang kapag tinatawag namin yan, ayaw man lang lumapit sa amin. Samantalang kami ang amo niyan, ha? Ewan ko sa'yo, Caroline. Pwede ba makipag-soft ng aso? Char! Kahit ganyan-ganyan yan siya, nasa mood din naman yan minsan kung maglambing sa amin. Nakadepende nga lang talaga sa mood niya. Dumating na nga yung gasol ko dito kaya nakapagbukas na ako ng tindahan. Medyo mahaba-haba na pala ang video na to. After ko nga mag-set up dito sa tindahan, maliligo na rin ako. Nandito na lang po muna. Salamat sa pagsubaybay!